What the hell? Ang tanga-tanga mo talaga. Galit na sigaw ni Charmaine kay Olivia. Nabasag kasi ng dalaga ang frame na dala-dala nito na dapat regalo nito sa kanyang nobyong si Geo. Pasensya na po, Ma'am Charmaine, hindi ko po sinasadya. Paghingi naman ang paumanhin ni Olivia sa nobya ng kanyang boss, ngunit hindi nito tinanggap ang paghingi ng dalaga ng paumanhin. Tumawa naman si Charmaine at hinila nito ang buhok ni Olivia. Hindi sinasadya? Talaga lang ah. Pwes, ito din hindi ko sinasadya. Biglang wika ng babae at tinulak nito ang dalaga, dahilan para mapaupo si Olivia at napahawak ang kanyang kanang kamay sa bubog na mula sa frame na nasira. Hindi pa doon natapos si Charmaine at kinaladkad pa nito ang dalaga. Sa totoo lamang ay sinadya nito na mabasag ang frame dahil ines at galit ito kay Olivia. Aray, nasasaktan po ako! Umiiyak na daing ng dalaga at pilit itong nagmamakaawa sa babae. Ngunit hindi nagpatinag si Charmaine at patuloy lamang ito sa kanyang pananakit kay Olivia. Aba, talagang masasaktan ka dahil tatanga-tanga ka. Engot ka! Galit na wika ng babae at sinambal pa nito ang dalaga. Wala nang nagawa pa si Olivia kung hindi tiisin ang lahat ng pananakit na ginagawa sa kanya ni Charmaine. Kinaladkad at pinagsasampal pa nito ang dalaga hanggang sa nakita na ni Geo ang ginagawa ng kanyang nobya kay Olivia. What are you doing? Sigaw ni Geo at doon ay tinulak nito si Charmaine at tinulungan ng kawawang si Olivia. She deserved that! Kaagad na wika ng babae at galit itong binalingan ng binata. Ano bang nangyari? Batinadong tanong ni Geo. Binasag niya lang naman ang frame na regalo ko sa'yo. Sagot ni Charmaine at doon ay kaagad na nagpaliwanag si Olivia. Pasensya na po pero hindi ko naman po yun sinasadya. Umiiyak na paghingi ng pasensya ng dalaga. Pasensya? Sobrang mahal ng frame na yon. Tapos ganun-ganun mo lang babasagin? Kulang pa nga isang buwan mo na sahod sa halaga niyan. Galit ang wika nito at doon ay nagsalita si Geo. I can't believe na ganyan kasama ang ugali mo. Now get out of my house. At ayoko na makikita pang pagmumukha mo dito sa bahay ko. At wag mo din nasasaktan pang muli si Olivia. And also, I am breaking up with you. Galit na wika ng binata. Ano? Hindi pwede! Galit na tura ng babae. Anong hindi? We are done. Hindi ako magtsatsaga sa isang babaeng katulad mo. A spoiled woman? Akala ko iba ka. Yun pala'y pare-pareho lang kayo. Naiiling na wika ni Geo. Ano? Ipagpapalit mo ako sa cheap at katulang na to? Kunot ang tanong ni Charmaine at doon ay sumagot naman ang binata. Mas gugustuhin ko pa na makasama at pakasalan ng isang tulad ni Olivia. At least totoo. You don't know how to respect people. Maganda ka nga. Kagalang-galang pero yung ugali mo tagilid. Mapanghusga ka at mapanakit. Nakakahiyang isang tulad mo na nagbabalat kayo. Wika ni Geo at doon ay pinakaladkad niya na sa mga gwardya ang babae at saka nito nilapitan si Olivia at binuhat. Napatingin naman ang dalaga sa kanyang boss at sa mga oras na yun ay sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. Ilang sandali pa ay ibinaba ni Geo si Olivia sa kama at kinuha nito ang first aid kit sa kanyang banyo. Doon ay binuhusan nito ng alkohol ang may sugat na kamay ng dalaga. Aray! Daing ni Olivia at inihipa naman ng binata ang sugat ng dalaga. Bakit mo naman hinayaan na ganunin ka ni Charmaine? Tanong ni Geo kay Olivia. Ayoko na po kasing magalit pa siya sa akin. At saka kasalanan ko naman po. Kung hindi ko sana nabasag yung gift niya para sa'yo, hindi naman siya magagalit ng ganun. Nag-away patuloy kayo ng dahil sa akin. At saka hindi naman po kailangan na maghiwalay kayo ng dahil lang sa ginawa niya. Nauunawaan ko naman po kung bakit nagkaganon si Ma'am Charmaine. Mahal naman po kasi talaga yung photo frame na yon. Sunod-sunod na wika ng dalaga. Sa totoo lang ay nakokonsensya ito dahil sa nangyari. Pakiramdam niya ay siya pang naging dahilan ng pag-aaway ng magkasintahan. Wala kang kasalanan, okay? Kahit pa nabasag mo yung frame na yon, wala siyang karapatan to hurt you. At isa pa ako ang amo mo, at hindi siya. At saka matagal na talagang ganyan si Charmaine. Nagre-reklamo madalas sa mga katulong dahil sa pagiging mapanakit niya. Nung una ay naniniwala pa ako sa kanya. Pero when I saw how she hurt you, I swear, kung pwede lang manakit ng babae, ginawa ko na. Gigil na wika ni Geo
at natahimik naman si Olivia. Sa mga oras na yon, naalala ng dalaga ang lahat ng ginawa sa kanya ng mga magulang niya noon at lahat ng kanyang luho ay ibinigay ng mga ito. Kung kaya't nais ng dalaga na sa sitwasyon nila ngayon ay siya naman ang babawi sa kanyang mga magulang. Pinunasan naman ni Geo ang luha sa mga mata ni Olivia. Don't cry. Hindi bagay sa anghel mong mukhang pag-iyak. Smile ka lang. Wika ni Geo at doon ay nagkatitigan ng dalawa. Unti-unting naglapit ang kanilang mga mukha at doon ay naglapat ang kanilang mga labi. At hindi na napigilan pa ng mga ito ang emosyon na kanilang nadarama para sa isa't isa. Dahan-dahang ibinaba ni Geo ang mga saplot ni Olivia at doon ay inangkin ito ang dalaga. Dahan-dahan lang. Mahinang tura ni Olivia na tila ba nahihiya pa. Ngumiti naman si Geo at hinalikan nito ang noon ng dalaga. Don't worry. I'll be gentle. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ma'am Olivia, huwag ka naman pong tumakbo. Wika ng katulong sa batang si Olivia. Panay ang takbo nito, tinataguan pang mga katulong na nag-aalaga sa kanya. Habulin mo ako! Nakangising sigaw ni Olivia sa katulong. Napabuntong hininga na lamang ang yaya ng bata at napaupo na lang dahil sa pagod na nararamdaman. What is happening here? Tanong ni Rose sa katulong na umiiyak habang nakaupo. Madam, napapagod na po ako sa alaga ko. Alam ko po na wala namang trabahong hindi nakakapagod pero labis na po ang paghihirap ko kay Ma'am Olivia. Kung hindi niya ako tinatakbuhan ay kung ano-anong bagay naman ang inihahagis niya sa akin. Minsan pa nga po ay nahulog ako sa hagdanan dahil sa kanya. Sobrang spoiled po ni Ma'am Olivia, hindi ko na po kaya. Tumata niya sa tura ng katulong at tagaktak pang pawis nito sa noo dahil sa pagod na kanyang nararamdaman dahil sa kasutila ng batang si Olivia. Ganun ba? Pasensya ka na ha. Sige, ito sahod mo para sa buwan na to. Tapos ito naman, magpatingin ka sa doktor kung may problema ka. Just call me ha. Wika ni Rose at napakamot na lamang sa kanyang ulo. Si Olivia ay nag-iisang anak ni Rose at Rene, kung kaya't halos lahat ng luho nito ay binibigay ng mag-asawa. Ngunit habang lumalaki ang bata ay nagiging sutil ito at pasaway. Halos lahat ng katulong na nag-aalaga sa bata ay umaalis. Salamat po, madam. Pasensya na po, hindi ko na po kasi matiis ang ginagawa ng inyong anak. Wika ng katulong at napatango na lamang si Rose. Nang makaalis ang katulong ay nakapamewang na tinawag nito ang kanyang anak. Olivia, come here! Sigaw ni Rose at kaagad naman na lumapit sa kanyang dalagang anak. Yes, mommy? Nakangiting tanong ni Olivia sa kanyang ina. Ano na naman bang ginawa mo dun sa katulong? Bakit naman ginanon mo, anak? Di ba you promise na hindi ka na magpapasaway? Turan ni Rose sa kanyang anak. Kasi naman, mommy, ang bantot niya. Sabi ko maligo muna siya bago lumapit sa akin. Pero anong ginawa niya? Hindi niya ako sinunod. Ang baho-baho niya, palapit-lapit siya sa akin. Duh, ang linis ko kaya. Tapos ang bango-bango. Tapos nalapit lang siya sa akin ng ganun-ganun lang. Mamaya sabihin sa akin ng mga playmates ko na ang bantot ko. Duh, ayoko nga masabihan ng ganun. Wika ni Olivia at umira pa. Napailing na lamang ang ina nito dahil sa kanyang mga sinambit. Pero anak, hindi mo dapat ginawa ang bagay na yun dahil masamang manakit ng kapwa. At saka mas matanda sila sa'yo. Wika ni Rose. Basta ayoko ng maid na mabaho. Pagtataray pa ng bata. Napamuntong hininga na lamang si Rose dahil sa inasta ng kanyang anak. Magagalit na naman sa'yo ang daddy mo. Alam mo naman na hirap na nga tayong kumuha ng maids for you kasi palagi mong pinapahirapan. Wika ni Rose at napairap na lamang si Violet. Daddy won't be mad at me dahil kasalanan naman ng maid. Huwag na po kasi kayong kumuha ng katulong. Pero pwede din po, ako ang pipili. Nakangiting wika ng bata. Ginawa na natin yan, anak. But what have you done? Napagastos pa ang daddy mo dahil nilagyan mo ng scars yung mukha ng maid. Hindi ba pwedeng be good ka na lang, anak? Don't be spoiled. Wika ni Rose sa kanyang nag-iisang anak.
Let me think of that, Mommy. Wika ni Olivia at umalis na sa harapan ng kanyang ina. Napabuntong hininga na lamang ang babae dahil sa ugali ng kanilang anak, ngunit ano pa nga ba ang kanyang magagawa, sila din naman ang may kasalanan kung bakit naging ganon ang bata. Pagdating ng asawa ay kaagad na sumalubong si Rose. Oh, kamusta sa opisina? Pangangamusta nito sa asawa. Maayos naman. Teka, anong sinasabi ni Olivia na wala na daw yung katulong? Takang tanong ng lalaki sa kanyang asawa. Inunahan na naman ako ng anak mo. Oo, umalis na yung bagong maid. Wika ni Rose at napabuntong hininga na lamang. Bakit? Anong nangyari? Kunot noong tanong ni Rene. Actually, umiiyak yun nung umalis dito sa mansyon. Pagod na daw siya sa anak natin at napakasutil daw ni Olivia. Pinagsabihan ko kanina yung batang yan pero di man lang ako pinakinggan, tumatawa pa. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa kanya. Sa bagay, kasalanan naman natin to eh. Hinayaan natin siya na lumaking ganyan. Wika ni Rose at napailing na lamang. Hayaan mo na, ganyan talaga. Bata pa naman si Olivia at magbabago din yan. Sa ngayon, laro-laro lang yan sa kanya. Panigurado ay kapag nagkaedad na yung anak natin, mag-iiba din ang ugali niyan. Wika ni Rene at niyakap ang kanyang asawa. Mahal na mahal ni Rene ang kanilang nag-iisang anak na si Olivia. Kung kaya't halos lahat na nais nito at hilingin ay ibinibigay niya dahil para sa kanya ay kasiyahan niya na mapaligaya ang kanyang mahal na anak. Kung kaya't lumaki si Olivia na makiama. Palagi itong nagkukwento sa daddy niya at madalas nagpapakampi sa tuwing napapagalitan siya ng kanyang ina. Samantalang si Rose naman ay palaging iniisip kung magbabago pa nga ba ang ugali ng kanyang anak. Minsan ay gusto niya nang paluin si Olivia, ngunit hindi niya magawa dahil iniisip niya na baka magtampo lumayo ang loob sa kanya ng bata. Sa paglipas ng panahon, halos linggo-linggo ay nagpapalit ng katulong si Rose dahil palaging pinagtitripan at pinapaiyak ni Olivia ang mga ito hanggang sa hindi na nagpapadala pa ng mga katulong ang agency na nilalapitan nila Rose dahil halos wala ng maids ang nais na manilbihan sa kanilang tahanan dahil palagi na lamang silang nagrereklamo ng mga ito. Wala na ngang nagawa pang mga magulang ni Olivia kung hindi hayaan ito na walang yaya. Makalipas ang mahabang panahon, ganap ng dalaga si Olivia. Mommy, aalis lang po ako, may party kila Daisy. Wika ng dalaga sa kanyang ina. Bihis na bihis ito at kung ano-ano nakalagay na kolorete nito sa mukha. Ano ba yung suot-suot mong damit, Olivia? Isa pa, look at your face. Mukha kang clown dahil sa kapal ng makeup mo. Puna ni Rose sa kanyang anak. Mommy, this is a crop top. At ito? This is not a clown makeup. Ang ganda kaya. Ito yung uso ngayon, ano? Wika ni Olivia at pairap-irap pa ito. Ay nako, kabataan nga naman. Bakit ka ba nakaayos ng ganyan? Saan ka ba pupunta? Kunot ang tanong ni Rose at ngumiti naman ang dalaga. Kila Daisy, magpa-party-party lang kasi birthday niya. Ayos lang naman po, diba? Tora ni Olivia at inilahad ang kanyang kamay. Okay, fine. Basta wag kang magpapagabi ha. Delikado. At saka bakit nakalahad yung palad mo? Letanya nito at pinuna ang kanyang anak. I need money, Mommy. Wika ni Olivia at nagulat naman si Rose. What? Hihingi ka na naman? Parang kahapon lang ibinigyan ka ng daddy mo ng 10,000. Nasaan na yon? Takang tanong ni Olivia sa kanyang anak. Mommy, nagpunta ako sa mall kahapon at naubos na yun sa shopping ko. Sige na, Mommy, kahit 5,000 lang. Wika ng dalaga at naglambing pa sa kanyang ina. 5,000 lang? Abay, magtrabaho ka kaya sa kumpanya ng daddy mo para malaman mo kung gaano kahirap yung nilalang mo lang na 5,000. Wika ni Rose habang nakapamewang. Napabuntong hininga naman si Olivia. Wag na nga po, kay daddy na lang ako hihingi. Wika ni Olivia at walang sabi-sabay umalis ito sa harapan ng kanyang ina. Napailing na lamang si Rose sa inasta ng kanyang anak. Ilang sandali pa ay umalis na din ang anak niya at tumabi naman sa kanyang asawa niyang si Rene. Mahal, hindi na ako natutuwa sa inaasta ng ating anak. Wala siyang kaalam-alam sa buhay. Puro gastos at luho lang ang alam niya. Natatakot ako na kapag nawala na tayo sa tabi niya, maghirap siya. Kailangan gumawa tayo ng paraan para mabago ang anak natin. Sa huli siya din ang kawawa. Wika ni Rose at napahilamos na lamang ito ng kanyang mukha. Napansin ko din nga, siguro ay kasalanan din naman natin. Pero habang maaga pa ay kailangan na matuto siya sa buhay. Wika ni Rene at doon ay isang hakbang ang kanilang kinailangang gawin.
Iyon ay yung magpanggap na mahirap na sila at nalugi ang kanilang mga negosyo. Pinaghanda ang maigi na mag-asawa ang araw na yon upang hindi sila magkamali. Ano? Bakit ngayon mo lang sinasabi sa akin yan, Rene? Bakit ganon? Mag-asawa tayo, kaya dapat magkasama nating harapin ang mga problema na darating sa buhay natin. Wika ni Rose at napaupo pa ito habang nakahawak sa kanyang sentido. Narinig naman ni Olivia ang pagtatalo ng kanyang mga magulang at iyon ang unang beses na nag-away ang mga ito nagdahil sa pera. Mommy, Daddy, nag-aaway po ba kayo? Kunot noong tanong ng dalaga sa kanyang mga magulang. Hindi anak, misunderstanding lang to. Wika naman ni Renette na pailing naman si Rose. Misunderstanding? Pati ba naman sa anak natin itatago mo ang totoo? Wika ng ina ni Olivia at nagtaka naman ang dalaga. Bakit ano po bang problema? Takang tanong ni Olivia at doon ay sinabit ni Rose ang masamang balita. Itong hasyenda natin. Binenta ng daddy mo dahil wala na tayong pera. Nalugi na ang lahat ng negosyo natin. At hindi lang yon, baon pa tayo sa utang. Kaya lahat ng ari-arian natin at mga naipundar ay ibinenta na namin ng daddy mo para mabayaran lahat ng mga dapat bayaran. Lumuluhang wika ni Rose. Doon ay labis na nagulat ang dalaga at napaupo na lamang. Ano po? Bakit hindi niyo po sa akin sinabi? Saan po tayo titira niyan? Problemadong wika ni Olivia. May maliit na sakahan kaming naipundar ng mami mo. Meron dong maliit na kubo. Pansamantalay doon muna tayo maninirahan habang inaayos ko ang lahat. Wika ni Raymond at napabuntong hininga na lamang si Olivia. Bakit hindi po tayo humingi ng tulong sa mga kamag-anak natin, kaila tito at tita, sa mga friends ninyo? Suhestyon ng dalaga. Ginawa ko na yan, anak. Pero wala eh. Pinagtabuyan lang nila ako. At yung iba nagbigay naman ng tulong pero sapat lang para sa pangkain natin. Pasensya na kayo kung itinago ko ang bagay na to. Akala ko kasi mareresolbahan ko nang mag-isa yon. Yun pala'y hindi. Wika ni Renette na payupo na lamang ito. It's okay, Daddy. Wala ka pong kasalanan. Malalampasan din po natin to. Wika ni Olivia at napaiyak na lamang ito. Sa isang iglap, lahat ng meron sila noon ay bigla na lamang nawala ng ganun-ganun lang. Simula ng araw na yon ay nanirahan sa isang kubo ang pamilya at doon ay naranasan ni Olivia ang hirap ng buhay. Mahal, may nakuha akong mga suso at saka niyog. Ito na lang ang ulamin natin, pantawid gutom din to. Tuwang-tuwang wika ni Rene. Naku mahal, masarap yan. Amin nalulutuin ko na. Anak, Olivia, pwede ba nahugasan mo yung mga plato doon sa ilog? Magluluto kasi ako at itong si daddy mo naman ay magkakayod ng niyog. Pakisuyo ni Rose sa kanyang anak. Sige po, mommy. Wika ni Olivia at dahan-dahan itong inilagay sa timbang mga hugasin. Kaagad na nagtungo sa ilog ang dalaga at doon ay nag-aalinlangan pa ito na maupo sa damo. Ngunit wala na itong nagawa pa kundi sumalampak dahil na din kailangan niya nang tapusin ang gawain at nandidiri na din ito sa mga putik na kanyang nakikita. Nagkatinginan na lamang ang mag-asawa at napangiti. Matapos na magluto ay tinawag na ni Rose ang kanilang anak. Olivia, halika na, kakain na tayo. Hindi ka pa ba tapos dyan? Sigaw nito sa anak at doon ay lumapit naman ang dalaga. Ang init po kaya naligo na din ako diretso. Pasensya na po kung natagalan ako. Wika ni Olivia at kaagad na binanlawan ng malinis na tubig ang kanyang mga hinugasan. Nagbihis naman sa barong-barong na banyo ang dalaga at bagamat naiilang ay wala naman siyang ibang choice kundi doon magpalit ng damit. Matapos na magbihis ay naupo na sa silya ang dalaga at doon ay kumain ang mga ito. Dahil hindi sanay sa hirap ay hindi alam ni Olivia kung paano kakainin ang suso. Anak, sipsipin mo kung hindi madadaan sa sipsip, sundutin mo nitong karayom. Paliwanag ni Rene at sinunod naman iyon ng dalaga. Nang masungkit nito ang laman ng suso ay napangiwi ito sa itsura ng ulam. Sabaw na lang po sa akin. Tura ni Olivia at pilit nang umiti. Tikman mo anak, masarap yan. Ika nga diba, don't judge the things based on its look. Wika ni Rose at binigyan ng kanyang anak. Kahit na tila ba nandidiri ay tinikman ng dalaga ang ulam at doon ay namangha ito sa lasa. Oo nga no, masarap po. Nakangiting wika ni Olivia at doon ay kumuha pa ito. Sa mga oras na yon ay naaawa si Rose sa kanyang anak,
Ngunit naisip nito na para din naman sa kapakanan ng dalaga ang kanilang ginagawa. Sa paglipas ng mga araw ay naiiyak na lamang si Olivia sa hirap na kanilang nararanasan at isang gabi ay nadinig niya ang usapan ng kanyang mga magulang. Si Gio naghahanap ng kasambahay sa mansyon niya. Baka doon pwede si Olivia. Wika ni Rene at doon ay nakinig sa usapan ng kanyang mga magulang ang dalaga. Pero paano yung pag-aaral ni Olivia? Kunot ang tanong ni Rose. Nagpapaaral si Gio ng kasambahay na nais pang mag-aral. Doon ay magiging okay pa si Olivia kaysa dito. Tsaka hindi na naituloy pa ni Rene ang kanyang sasabihin nang bigla na lang sumingit sa usapan nilang mag-asawa ang kanilang anak. Mommy, Daddy, mas maganda po siguro kung papasok ako bilang katulong doon sa sinasabi niyo po. Lalo na po't nagpapaaral po pala ito. Huwag po kayong mag-alala, kayang-kaya ko po yun. At saka kung matanggap po ako doon may maiaabot na ako na pera sa inyo. Hindi na kailangang maglako ni Mommy at saka kapag nag-aral ako, mas malaki ang tsansa na maibabalik po natin ang mga nawala sa atin. Pagbubutihin ko po para naman po makabawi ako sa inyo. Wika ni Olivia at nagkatingin na naman silang mag-asawa. Sigurado ka ba, anak? Takang tanong ni Rose sa dalaga. Opo naman, Mommy. Ako na lang pong maaasahan ninyo ni Daddy. At wag po kayong mag-alala. Hindi po ako gagawa ng bagay na ikasisira ninyo. Wika ni Olivia at niyakap na lamang ito ng mag-asawa. Kinabukasan ngayon nagtungo ang mga ito sa tahanan ng binatang si Gio. Miss Rose, Mr. Rene, anong atin at napadalaw kayo sa aking hasyenda? Nakangiting bungad ni Gio sa mag-asawa. Matangkad, malaki ang katawan. May pupulang labi at singkit ang mga mata na binata. Nabalitaan mo naman siguro ang nangyari sa amin? Panimula ni Rene at napatango naman ang binata. Oo, alam ko at nakarating nga sa akin. Ano bang maitutulong ko sa inyo? Tanong ni Gio. Nalaman ko kasi na naghahanap ka ng kasambahay at nagpapaaral ka din ng mga katulong na nais pang mag-aral. Wika ni Rose. Bakit? Sinong magtatrabaho? Kunot noong tanong ni Gio at doon ay napatingin ito sa gawin ni Olivia. Ito sana ang anak ko. Kailangan kasi niya na mag-aral lalo na't patapos naman na siya sa kolehiyo. Wika ni Renette na patangutang mo naman ang binata. Sige, pero kailangan stay in siya dito sa bahay. Lahat naman ng maids ay nandito sa bahay kaya wala kayong dapat ipag-alala. At saka hindi naman gaano mabigat ang gawain dito sa bahay. Matututo din yan siya dito sa bahay. Don't worry, mababait ang mga maids ko dito sa hacienda at friendly. Paliwanag ni Gio at seryoso lamang ito. Mabuti naman kung ganon. Kailan mag-uumpisa ang anak namin? Tanong ni Rose. Pwede na siyang magsimula ngayon. It's up to you. Anyway, ako si Gio. And you are? Sagot ng binata at nagpakilala pa sa dalaga. Bagamat nahihiya ay sumagot pa din si Olivia. Ako po si Olivia. Tipid na sagot ng dalaga. Nice meeting you, Olivia. Wika ni Gio. Matapos ang pag-uusap na yon ay nagdesisyon na si Olivia na maiwan na sa hacienda ni Gio at doon ay nagtrabaho ang dalaga bilang kasambahay. Bago ka lang dito, ako nga pala si Gigi. Ako yung tagapagluto. Nakangiting wika ng isa sa mga katulong at nagpakilala pa ito sa dalaga. Oo bago lang ako. Olivia nga pala. Ikaw palang tagaluto dito. Ako yung makakatuwang mo sa kusina. Wika ni Olivia, tumango naman si Gigi. Ganun ba? Kung ganun ay madami kang matututunan sa akin. At masaya ako na magturo sa mga baguhan. Wika ng dalaga at matamis ang ngumiti. Napabuntong hininga naman si Olivia at kahit nag-aalinlangan, ay naglakas loob ito at nagturan. Ang totoo kasi niyan, wala akong alam sa pagluluto, sa mga recados, tapos mga gamit. Pero willing naman ako matuto. Nakakahiya mang aminin pero wala akong kaalam-alam sa ganyan Pwede ba naturuan mo ko? Lakas loob na tura ni Olivia. Natawa naman ang babae sa mga sinambit ng dalaga. Seryoso ka? Teka, bakit wala ka namang kaalam-alam? Wait, may ganun ba? Pwera na lang kung galing ka sa mayamang pamilya. Wika ni Gigi at napahawak pa ito sa kanyang sentido na tila ba nag-iisip ito. Napabuntong hininga naman si Olivia at saka nagturan. Ang totoo kasi niyan, anak ako ng isang bilyonaryong mag-asawa. Panimula niya. Bilyonaryo?
bakit nandito ka? Bilyonaryong magulang mo tapos katulong ang anak. Malabo. Naiiling na wika ni Gigi at doon ay napaliwanag si Olivia. Mayaman nun ang pamilya ko kaya wala akong alam na gawaing bahay dahil sunod ako sa luho. Pero naghirap kami, nalugi ang negosyo ng daddy ko at nawala ang hasyenda namin. Ang mga ari-arian naman namin noon ay binenta ni daddy kasi baon din kami sa utang. Malungkot na tura nito at doon ay nagseryoso na ang kausap nitong si Gigi. Ayan ang pangit sa mga mayayaman na pamilya. Hindi nila tinuturuan ang kanilang mga anak sa gawaing bahay. Dapat kahit maginhawang buhay, ipakita pa din nila na hindi sa lahat ng oras ay nakakaangat sila. Tulad mo, tingnan mo wala kang alam. Para kang mangmang. Pero huwag kang mag-alala, hindi naman ako judgerist. Total, sabi mo, willing ka namang matuto. Masaya naman ako na maging guru mo. Nakangiting wika ng dalaga at natuwa naman si Olivia. Sa totoo lamang sa mga oras na yon, kakaibang nararamdaman na emosyon ng dalaga para bang kinakabahan siya sa mga mangyayari pero at the same time may tila ba na-excite siya sa mga bagong kaalaman na kanyang matututunan. Sa kabilang banda naman, prenteng nakaupo ang mag-asawang sina Rose at Rene sa sofa sa kanilang hasyenda. Mahal, tama bang ginawa natin? Paano kung hindi kayanin ni Olivia ang mga gawain doon? Naaawa ko sa anak natin. Wika ni Rose. Di pa gusto mong matuto si Olivia? Bakit nag-aalinlangan ka ngayon? Ikaw na rin mismo ang nagsabi na kailangan na ngayon pa lang ay matuto na sa buhay ang ating anak. Nang sa ganon sa hinaharap ay hindi na siya mangmang. Tura ni Rene at ininom na lamang ang kaharap nitong champagne. Sa totoo lamang hindi naman talaga sila nalugi, nabaon sa utang at naghirap. Dahil ang lahat ng yon ay parte lamang ng kanilang plano. Ngunit upang maging mas makatotohanan ng kanilang pagpapanggap, ay ipinaalam nila sa lahat na walang-wala na sila. Maging si Gio na amo ngayon ni Olivia ay walang ideya na palabas lamang ang lahat. Sa mga oras na yon, doon nakilala nila Rene ang mga taong totoo at tapat sa kanila. Nakukonsensya ako sa ginawa natin kay Olivia. Nagsinungaling tayo sa kanya. Tapos nagpapakahirap siya ngayon dahil gusto niya na makatulong sa atin. Tura ni Rose at napahilamos ito sa kanyang mukha. Alam ng ginang na siyang may nais na maranasan ng kanilang nag-iisang anak kung paano mamuhay ng mahirap. Nang sa ganon ay matuto ito, ngunit tila ba dinudurog ang kanyang puso sa tuwing maiisip niya na naghihirap ang anak niya at nangangamuhan para lamang maibalik ang kanilang dating pamumuhay na ang totoo ay hindi naman talaga nawala. Samantala sa kabilang banda palaging pinagmamasdan ni Gio ang dalagang si Olivia at paminsan-minsan ay napapailing na lamang ito dahil mahahalata sa mga kilos nito na walang kaalam-alam sa buhay. Ouch! Ang init pala! Daing ng dalaga at kaagad na ibagsak nito ang takip ng kaldero. Naku naman, Olivia! Dapat gumamit ka ng basahan para hindi ka napaso. Teka, halika dito at baka magkasugat pa yan kapag hindi naagapan. Wika ni Gigi at sa mga oras na yon ay sila-sila lamang sa mansyon dahil wala ang kanilang boss. Hindi ko kasi alam na mainit. Pagdadahilan ni Olivia. Hindi alam. Kita mong niluluto yan. Natural iinit din. Pati takip. Paliwanag ng dalaga at kaagad itong nilagyan ng Colgate. Nagtaka naman si Olivia sa ginawang yun ng babae kung kaya't kaagad itong nagtanong. Bakit mo nilalagyan ng toothpaste? Para saan yan? Kunot noong tanong ng dalaga. Napabuntong hininga naman ang kasamahan nito at nagduran. Para hindi lumobo o magtubig yung napasong parte. Sorry ganyan lang kasing ginagawa namin kapag napapaso. Wala naman kasi kaming pampa-ospital at saka hindi naman kami gagasto sa maliit lang na paso. Pagpapaliwanag pa ni Gigi. Ganon? Grabe, samantalang nung napaso ako nun, dinala agad ako sa hospital tapos 5,000 agad yung nagastos ni daddy at mommy. Yun pala pwede na tong toothpaste. Pero paano to nakakatulong sa paso? Manghang wika ni Olivia at napatanong pa ito. Simple lang. 'Di ba malamig yung toothpaste? Nakakatulong yon para umimpis at hindi tumuloy yung paglobo. Hindi ko maipaliwanag pero legit yan. Don't worry, wala namang mangyayaring masama sa'yo dyan. Paliwanag ng babae. Malayo naman to sa bituka kaya ayos naman ako. Salamat sa pagtuturo sa akin Mabuti na lang at nandyan ka. Wika ni Olivia at nagpasalamat pa sa kapwa niya kasambahay.
Hay nako, wala yon. Sino pa nga bang magtutulungan, di ba tayo-tayo din naman? O siya, buksan mo na muna yung pinto at kanina ko pa naririnig na may nagdo-doorbell. Hindi na naman nadinig ni Aling Carmelita. Bingi kasi. Pasuyo na lang ako. Ako na munang bahala dito. Pika ni Gigi at sa mga salita nito ay mararamdaman ng pagiging totoo. Kaagad naman na binuksan ng dalaga ang pintuan at doon ay bumungad kay Olivia ang isang balingkinita na babae at nakataas ang kilay nito at nakapamewang. Kanina pa ako nagdo-doorbell, wala man lang bang nakarinig sa inyo? Mga bingi ba kayo? O mga nagchichismisan kayo kaya hindi niyo ako nadinig? Pagtataray ng babae at dire-diretsyong pumasok sa loob ng mansyon, tsaka prenting na upo sa sofa sa may sala. Pasensya na po, nagluluto po kasi kami sa kusina. Hindi po namin napansin na may nagdo-doorbell po pala. Nakayukong paliwanag ni Olivia at kaagad na humingi ng dispensa. Kunot noon naman itong tinignan ng babae at doon lamang nito napagtanto na baguhan lamang si Olivia. Teka, bago ka lang ba dito? Ngayon lang kasi kita nakita. Wika ng babae at kaagad naman na sumagot ang dalaga ng may paggalang. Ako po si Olivia, bago lang po ako. Wika ni Olivia at nagpakilala pa. Sabi na nga ngayon lang kasi kita nakita here. Wait, bakit na naman kumuha si Gio ng bagong katulong? Halos lahat ata ng gawain dito sa mansyon kayang-kaya na ng mga dating katulong. Nagtatakang tanong pa ng babae. Doon ay lumapit na si Gigi dahil kita niya sa mga mata ng dalagang si Olivia na malapit na itong maiyak. Hello po, Miss Charmaine. Siya po si Olivia, bagong katulong dito sa mansyon. Pasensya na po kung hindi po namin nadinig ang pag-doorbell mo. Hindi na po mauulit. Paliwanag ni Gigi at ipinakilala pa si Olivia sa babae. Okay, fine. Ayoko masira ang araw ko. Nasaan ang boss niyo? Pagmamaldita pa ni Charmaine sa mga ito. Umalis po si Sir Gio pero baka parating na din po yun. May gusto po ba kayong kainin o kaya inumin? Wika ni Gigi at napairap naman sa hangin ang babae. Get out of my face, nasusuya ako sa pagmumukha ninyo. Wika ni Charmaine at kaagad naman sinenyasan ni Gigi si Olivia na mabuti na lamang ay naintindihan naman ng dalaga. Pag-alis sa harapan ng babae ay kaagad na binalaan ni Gigi ang dalagang si Olivia. Siya si Ma'am Charmaine, kasintahan ni Sir Gio. Mag-ingat ka dyan dahil napakasungit at mapanakit yung girlfriend na yan ni Sir. Akala niya palagi siyang tama. At ni isa sa amin ay walang kumalaban sa kanya. Isa pa, selosa yan. Kaya kung ayaw mo ng gulo ay dumistansya ka kay Sir Gio. Babala ni Gigi sa kasamahan. Bakit hindi niyo i-report o kaya isumbong niyo kay Sir Gio? Wika ni Olivia ngunit bumuntong hininga na lamang ang dalaga. Ang tanong, paniniwalaan ba kami? At saka magsusumbong kami. Ganun din, magpapaawa lang yan kay Sir. Ewan ko ba kung ano nakita dyan ng boss natin. Pero wala na tayong magagawa kaya shut up na lang tayo. Wika ni Gigi. Naging maayos naman ang pakikitungo ng mga kapwa kasambahay kay Olivia, lalo na si Gigi na siyang naging guru niya sa mga gagawin. Nung una akala ng dalaga ay napakadali lamang ng mga gawain. Ngunit sa paglipas sa mga araw dahil nga hindi sanay sa ganoong buhay ay nahirapan ito. Minsan pa ay naiiyak na lamang sa kanyang silid si Olivia at naaalala ang mga araw na maginhawa pa ang kanilang pamumuhay. Olivia, pwede ba na ipagtimpla mo ako ng kape? Utos ni Charmaine sa dalaga na agad naman itong sinunod. Pagdating sa kusina ay kaagad na nagtimpla ito at matapos ay bumalik ito sa sala at ibinigay sa babae. Miss Charmaine, ito na po ang kape na pinatimpla mo. Wika ni Olivia at agad na inilagay sa mesa ang tinimplang inumin. Kape talaga? You're crazy. Hindi ako umiinom ng kapeng barako. Nasaan ba si Gigi? You're insane. Inumin mo yan. Galit na wika ni Charmaine at tinapon ang kape kay Olivia. Mabuti na lamang at nakaiwas ang dalaga at natapunan lamang ang kanyang kanang braso. Ang init! Daing ni Olivia at naiyak na lamang ito sa sakit. Nadinig naman ng ibang katulong ang sigaw na yon ng dalaga. Hala, Olivia! Natatarantang wika ni Gigi at kaagad na hinila ang kaibigan patungo sa kusina. Mga baliw kayo! Bakit yung kasing mangmang na yan ang inaasahan niyo? This is crazy! Wika ni Charmaine at dinampot ang kanyang bag at saka umalis sa mansyon.
Sa mga oras na yon ay pauwi pa lamang si Jeyo at pagdating sa kanyang mansyon ay naabutan niyang katulong na si Gigi na ginagamot ang napasong braso ni Olivia. Nanlaki naman ang mga mata ng binata nang makitang malaking paso sa kanang braso ng dalaga. What the hell? Ano nangyari dyan? Kanina pa ba yan? Dapat dinala niyo si Olivia sa ospital o kaya tinawagan niyo ko. Tarantang wika ni Jeyo at kaagad nitong kinuha ang kanyang cellphone at may kung sinong tinawagan. Ilang sandali pa ay dumating ang isang doktor at sinuri nito ang paso ng dalaga at ginamot. Mabuti na lang at mild lang ang naging damage ng paso sa balat niya. Bilhin niyo tong gamot na to at yun ang ipahid niyo sa paso upang hindi ito mameklat lalo na't napakaganda ng kutis niya. Sayang naman kung masisira lang. Wika ng doktor at niresitahan si Olivia ng gamot. Salamat, Doc. Tipid na wika ni Jeyo. You're welcome. Maswerte ka, iha, dahil hindi malala ang paso sa'yo. Wika ng doktor at nagpaalam na. Ano bang nangyari? Bakit ka napasok? Alam mo ba na maaaring akong sisihin ng mga magulang mo dahil ibiniling ka nila sa akin? Wika ni Jeyo sa dalaga. Hindi naman po si Olivia ang may kasalanan. Ibinuhos ba naman sa kanya ni Miss Charmaine yung kape na bagong timpla pa lamang? Wika ni Gigi. What? Ginawa yun ni Charmaine? Gulantang na tanong ni Jeyo at hindi ito makapaniwala. Aksidente pong nangyari tsaka kasalanan ko din po. Wika ni Olivia at pinahid ang luha sa kanyang mga mata. Pero di ba kanina sinadya niya na ibuhos sa'yo yung kape dahil mali ka daw? Pagpumumilit pa ng babae. Yun na nga, kung hindi ako nagkamali, hindi naman niya yung gagawin. Kaya ako din pong may kasalanan. Paliwanag ni Olivia at natahimik na lamang si Gigi. Nagsasabi ka ba ng totoo? Tell me the truth nang sa ganun ay maitama akong pagkakamali ng girlfriend ko. Ayoko na isipin niya na porket kami kukonsintihin ko siya sa mga mali niyang gawain. I will never tolerate her, lalo na kung siyang mali. I don't want to be unfair, gusto kong maging tapat kayo sa akin. Para naman alam kong nangyayari. Mahabang litanya ni Jeyo at mababakas sa mga mata nito ang sinseridad sa kanyang mga binitawang salita. Napabuntong hininga na lamang si Olivia at muling nagturan. Hindi na po namin kailangan na magsalita o magsumbong pa sa'yo. Ikaw na mismo ang gumawa ng paraan para makilala mo po ang tunay na pag-uugali ng kasintahan mo. Pasensya ka na po, Sir Jeyo. Pwede na po ba ako magpahinga na muna? Pakiramdam ko ilalagnatin ako sa kirot ng braso ko. Wika ng dalaga at napayupo na lamang. Okay, sige. Salamat sa pag-unawa. Gigi, samahan mo na si Olivia sa kanyang silid para makapagpahinga na siya. Wika ni Jeyo na agad namang sinunod ng dalaga. Pagdating sa silid ay doon na kaagad na kinausap ng dalaga ang kaibigan. Loka, bakit hindi mo sinabi yung totoo? Tanong ni Gigi sa dalaga. Malalim na napabuntong hininga si Olivia at doon ay nagpaliwanag ito. Bakit ko pa sasabihin? Nasaktan na ako. Para saan pa nasabihin ko? Mag-aaway lang sila. Pagsasabihan siya ni Sir Jeyo tapos ano? Pag-iinitan ako ni Miss Charmaine. Huwag na lang. Nandito ako para magtrabaho at magtapos ng pag-aaral para sa pamilya ko. Kung dati wala akong pake sa mga nangyayari kila mommy at daddy, ngayon parang nadudurog ang puso ko sa tuwing maiisip ko na naghihirap sila. Samantalang ako noon walang ginawa kundi gumastos. Naluluhang paliwanag pa ni Olivia. Lahat naman ng sinambit niyang iyon ay nadinig ni Jeyo at doon ay humanga ito sa taglay na kabutihan ng puso ng dalaga. Ay, sa bagay, ganyan din ang iniisip namin sa tuwing maiisipan namin na magsumbong. Tinitiis na lang namin lahat ng pananakit at masasakit na salitang binibitiwan niya sa amin. Wala eh. Kailangan natin tong trabaho na to kaya wala tayong choice kundi magtiis. Pagsang-ayon naman ni Gigi. Kapwa na payakap na lamang sa isa't isa ang dalawang dalaga. Pareho silang may pangarap sa buhay para sa kanilang mga mahal. At ito ang kauna-unahang beses na nagkaroon ng tapat at tunay na kaibigan si Olivia na kahit wala siyang salapi o yaman ay nananatili sa kanyang tabi si Gigi at totoo ang ipinapakita nito sa kanya. Matapos ang araw na yon, hindi na muna pinakilos ni Jeyo ang dalaga upang makapagpahinga ito at magpagaling. Sa kabilang banda ay napag-usapan naman ng mag-asawa na dalawin ang kanilang anak. Mahal, ilang araw na din buhat na magtrabaho si Olivia sa asyenda ni Jeyo. Naisip ko na dalawin natin siya, baka mamaya iniisip na noon na nalimutan na natin siya.
Wika ni Rose na siyang sinang-ayunan naman ng kanyang asawang si Rene. Sige mahal, dalhan natin siya ng mga prutas. Yung sakto lang para naman kahit papaano maramdaman ni Olivia na hindi natin siya nalimutan. Wika ni Rene at doon ay nag-asikasong mag-asawa at agad na bumiyahe patungo sa hasyenda ni Gio. Makalipas ang ilang oras na biyahe, nakarating na din sa hasyenda ng kaibigan ang mag-asawa. Nag-commute lamang sila Rose upang walang makakita at makaalam na hindi talaga sila naghihirap. Pagdating sa hasyenda ay kaagad na nag-doorbell ang mag-asawa. Ano pong kailangan nyo? Tanong ng katulong kila Rene. Nandyan ba si Gio? Dadalawin sana namin ang anak naming si Olivia. Sagot ni Rose at napangiti naman ang katulong. Ay, kayo po pala mga magulang ni Olivia. Nga po pala, ako po si Gigi, kaibigan ng anak ninyo. Pakilala ng dalaga at nagkatinginan naman ang mag-asawa. Ikaw? Kaibigan ng anak namin? Nakakatuwa naman kung ganon. Teka, pwede ba kaming pumasok? Nakangiting wika ni Rene at tumango naman ang dalaga. Oo naman po, tara pasok po kayo. Sakto at andyan po si Sir Gio. Wika ni Gigi at matamis na ngumiti sa mga ito. Pagpasok sa loob ng mansyon, doon ay sinalubong sila ni Gio. Sir Rene, Ma'am Rose, buti naman po at napadalaw kayo. Gigi, pakitawag si Olivia, pakisabi nandito ang parents niya. Wika ni Gio at kaagad naman na tinawag ng katulong ang kaibigan. Olivia, nandyan ang mga magulang mo. Dali, may mga pasalubong ata sila sa'yo. Diba miss mo na sila? Wika ni Gigi at nagulat naman si Olivia. Wait, nandyan sila mommy at daddy? Teka lang, magbibihis lang ako. Wika ni Olivia. Ha? Wag na, okay na yung suot mo. Wika ni Gigi. Hindi nila pwedeng makita itong paso ko. Mag-aalala yun sila. Wika ni Olivia at agad na kumuha ng jacket. Matapos na makapagbihis ay lumabas si Olivia. Anak ko! Wika ni Rose at kaagad na niyakap ang kanyang anak. Sobrang iyak ng mag-asawa na makita nilang kanilang mahal na anak na si Olivia. Namiss ko kayo, Mommy, Daddy. Kamusta po kayo? Nakakakain po ba kayo sa tamang oras? Hindi naman po ba kayo nahihirapan dun sa bukid? Sunod-sunod na tanong ng dalaga at hindi na nito napigilan pa ang kanilang sarili na hindi maiyak. Ayos na ayos kami anak. Heto't may dala kami mga prutas para sa'yo. Pasensya ka na, yan lang ang nakayanan namin. Wika ni Rene at mahigpit na niyakap ang kanyang anak. Maiwan ko muna kayo. Olivia, maghanda ka mamaya dahil may pasok ka pa sa eskwela. Sumabay ka na lang sa akin mamaya. Sir Rene, Ma'am Rose, dito na po muna ako. Gigi, paghanda mo ng pagkain ng mga bisita. Wika ni Gio at nagpaalam na sa mga ito. Kaagad naman na nagtungo sa kusina ang dalagang si Gigi. Naghanda ito ng pancake at juice na malamig para sa mga magulang ng kanyang kaibigan na si Olivia. Pagbalik nito ay inihain ng katulong ang pagkain para sa mga ito. Mommy, Daddy, siya nga po pala si Gigi. Siya pong naging kaibigan ko dito sa hasyenda at tinuturuan niya din po ako ng mga gawaing bahay, lalo na sa pagluluto at mga rekados. May ngiti sa labing wika ni Olivia. Nabanggit niya nga sa akin kanina yan. Gigi, maraming salamat sa pag-agabay sa anak namin ha. Pasasalamat ni Rose sa dalaga. Wala po yun. At saka mabait naman po itong anak ninyo. At saka mabilis din po siyang matuto. Nakakatuwa nga po kasi kahit na hirap na siya, desidido po siyang matuto. At nakakatuwa po kasi pareho po kami ng layunin sa buhay, ang magsika para sa mga mahal namin sa buhay. Wika ni Gigi at kapwa na patingin sa isa't isa ang mag-asawa. Sa mga oras na yon, alam nila pareho na may natututunan na sa buhay ang kanilang anak, ngunit hindi pa iyon ang oras para sabihin nila ang katotohanan. Ganon ba? Nakakatuwa naman na malaman ng ganyang salitain. Nga pala anak, pawis na pawis ka na tanggalin mo kaya yung jacket mo. Ang init-init balot na balot ka. Wika ni Rose at napunan nito ang suot ng dalaga. Kasi mommy, medyo masama ang pakiramdam ko. Parang nilalamig ako kaya nag-jacket po ako. Palusot ni Olivia sa kanyang ina. Naku anak, tanggalin mo yan dahil baka makumbulsyon ka. Masamang nakukulob ang damit. Wika naman ni Rene at tumayo pa ito upang siya mismong magtanggal ng jacket ng kanyang anak. Hindi na nakaimik pa ang dalaga at doon na nakita ng mga magulang nito ang paso sa kanyang braso at doon ay nagkatitigan ng mga ito. Anak,
Ano nangyari dyan? Tila ba naluluhang tanong ni Rose. Napayuko naman si Olivia at peking ngumiti upang hindi siya maluha. Alam niyo naman po, diba, na medyo clumsy po ako kaya nung minsan pong naiwan ako sa kusina ni Gigi dahil inutusan siya, aksidente ko pong natapon yung mainit na tubig. Tapos nakaiwas naman po ako pero nabuhusan pa din po tong kanang braso ko. Pagsisinungaling pa ni Olivia at sinenyasan nitong kaibigan na wag na lamang maingay. Tila nadurog naman ang puso ni Rose at napaiyak na lamang ito. Pasensya ka na anak kung nararanasan mong bagay na to nagdahil sa amin. Umiiyak na tura ni Rose at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Ayos lang po, Mommy, Daddy. Huwag po kayo mag-alala sa akin kasi meldang naman pong paso ko. At saka pinatingnan po to ni Sir Gio sa doktor. Isa pa, niresetahan din po ako ng gamot kaya wala po kayong dapat ipag-alala. Wika ng dalaga at pinahid ang luha ng kanyang ina. Sure ka ba anak na ayos ka lang dito? Sabihan mo kami kapag nahihirapan ka na, ha? Hindi mo naman kailangan na maghirap o magtiis ng dahil lang sa amin. Wika ni Rose at muling niyakap ang kanilang anak. Ayos lang po ako, Mommy. Daddy, huwag niyo po akong isipin. Makapagtapos lang po ako ng pag-aaral ko. Makakapagtrabaho na din po ako at pangako, sisikapin ko po na maibalik ang dati nating buhay. Wika ni Olivia. Matapos ang tagpong yon ay nagpaalam ng mga magulang ng dalaga at makalipas ang ilang oras ay dumating na si Gio. Nakaayos ka na ba? Tanong ng binata sa dalaga. Opo, Sir Gio. Tipid na wika ni Olivia at doon ay sabay na umalis ang dalawa. Sinabay na ni Gio ang dalaga sa pagpasok nito sa eskwela. Habang nagtatrabaho ay nag-aaral din si Olivia. Pagdating sa eskwela ay sumalubong sa kanila si Charmaine. At bakit kasama mong babaeng yan? Taas kilay na tanong ng babae at masamang tiningnan si Olivia. Nag-meet naman na kayo ng maid ko, right? Actually, tignan mo ang braso niya. Ikaw ang may gawa niyan, right? Biglang wika ni Gio at ipinakita ang braso ni Olivia na may paso. Nagtaka at nagulat naman si Olivia sa mga sinambit sa kanya ni Gio. Sir Gio, aksidente po yung nangyari. Wala pong kasalanan si Miss Charmaine. Pagtatakip ng dalaga sa katotohanan. Don't lie, Olivia. Narinig kong usapan ninyo ni Gigi. Anyway, ayoko ng gulo so better say sorry to her. Wika ni Gio at doon ay natahimik naman si Charmaine. Ngumiti ito ng peke at lumapit kay Olivia. I am sorry for what I did to you. Don't worry, akong bahala sa'yo. Here in my school, wala kang dapat alalahanin. Wika ni Charmaine at ngumiti pa sa dalaga. Bahagya namang nakaramdam ng kaba si Olivia nang banggitin ng babae na kanyang eskwelahan na kanyang papasukan. Mabuti naman at alam mo ang kasalanan mo. Anyway, Olivia, sumabay ka na lang mamaya kay Danny. Kasambahay din siya sa hasyenda. Susunduin na lang kayo ni Mang Nestor. Wika ni Gio at tumanguna lamang si Olivia bilang tugon. Sinamahan naman ni Charmaine si Olivia patungo sa sarili nitong silid-aralan. Doon na nga nag-umpisa ang dalaga sa kanyang pag-aaral at pinagbutihan nito ang kanyang mga aralin. Kahit pa na nagtatrabaho ito ay nagiging aktibo sa kanyang eskwela ang dalaga. Sa kabilang banda naman ay nakokonsensya na si Rose sa kanilang pagsisinungaling sa kanilang unika iha. Mahal, naaawa na ako kay Olivia. Sabihin na kaya natin sa kanyang totoo. Tura ng babae sa kanyang asawa. Mahal, hindi pwede. Oo, kahit ako naaawa kay Olivia. Pero sa tingin mo ba sapat na ang mga iyon na dahilan para magsabi tayo sa kanya ng totoo? Isa pa masyado pang maaga. Baka magalit sa atin si Olivia. Hayaan na muna natin siya na matuto sa buhay. Paliwanag ni Raymond. At doon ay malalim na napabuntong hininga ang asawa nito. Kung patatagalin pa natin, baka mas lalo siyang magalit sa atin. Tura ni Rose na agad naman na sinagot ng kanyang asawa. Huwag kang mag-alala. Hahanap lang tayo ng magandang tiyempo. Sa ngayon, hayaan na muna natin si Olivia na matuto. Wika ni Raymond ay doon ay kapwa na tahimik ang dalawa. Samantala sa mansyon, natuwa naman si Gio kay Olivia tila ba sa pagtagal ng panahon ay naging malapit ito kay Olivia. Olivia, ano bang pangarap mo noon? Tanong ni Gio sa dalaga. Natahimik naman si Olivia at hindi kaagad nakasagot. Ako po, sir? Noon ba? Actually, wala po akong gustong gawin nun kundi mag-shopping.
Gumastos ng pera, umalis, gumala at maglustay ng perang pinagpaguran at pinaghirapan ng mga magulang ko. Pag-amin ni Olivia. Napatangu-tangu naman si Gio sa naging sagot sa kanya ng dalaga. Ganun ba? Ngayon, anong pangarap mo? Anong gusto mong gawin o marating sa buhay? Sunod-sunod na tanong ni Gio at napangiti naman si Olivia. Kung noon ay wala akong gustong gawin sa buhay, ngayon madami na. Simula kasi nang magtrabaho ako dito sa hacienda at maghirap kami, ang dami kong na-realize sa buhay at natutunan. Hindi pala porket mayaman habang buhay na ganon. Dahil kay Gigi, natutunan ko kung paano kumilos ng mga gawaing bahay, kung paano magpahalaga sa mga bagay na meron ka. Ngayon, pangarap ko na maibalik ang dati naming buhay. Yung masuklian ko ang mga pagod nila mommy at daddy noon. Mahabang detalye ni Olivia. Magandang pangarap yan. Dapat na hindi ka sumuko, ipagpatuloy mong mga bagay na nasimulan mo. Ayos lang kung nagkamali ka nun. Ang mahalaga ay natuto ka sa ngayon. Hanggat may buhay, may pag-asa. Kaya huwag mong isipin na porket wala nang lahat sa'yo, hindi na kayo makakabangon. Hanggat nangangarap ka at nagpupursige, magagawa mong lahat ng iyong pangarap. Mahabang payo ni Gio sa dalaga. Sa puntong yon ay tila ba nakaramdam ng kagaanan ng loob si Olivia. Pakiramdam niya kasi noon ay masungit at malamig ang lalaki, ngunit sa pagtagal niya sa hacienda ay mas nakilala niya ang amo. Sa paglipas ng panahon ay mas lalong naging close at malapit sa isa't isa sina Gio at Olivia. Sa puntong yon ay napansin naman ni Charmaine ang pagiging malapit ng dalawa sa isa't isa. Isang araw sinadya ni Charmaine na ipahiya si Olivia sa harapan ng kanyang nobyo. Sa mga oras na yon ay nag-aagahan ng mga ito at si Olivia ang isa sa mga naghanda na makakain at doon ay pinatid ni Charmaine ang dalaga. Aksidente nitong naitapon ng ulam kay Gio. Nako, pasensya na po Sir Gio, hindi ko po sinasadya. Kaagad na paghingi ni Olivia ng pasensya at kumuha ito ng basahan. Napangiti naman ang palihim si Charmaine sa pag-aakalang magagalit ang kanyang nobyo sa katulong. Ngunit kabaliktaran ang nangyari. It's okay, ikaw, ayos ka lang ba? Napaso ka ba? Gigi, pakisamahan si Olivia sa room niya nang makapagpalit siya. Tura ni Gio at doon ay napakunot naman ang noon ni Charmaine. Wait, ganun lang yon? Hindi mo ba siya pagagalitan? Pag-react ni Charmaine at doon ay napatingin sa kanya ng seryoso si Gio. Para saan? Hindi naman niya sinasadyang nangyari. Aksidente yon, kaya kumain na lang tayo. Wika ng binata at sa seryosong boses, doon ay tila ba kinain ng selo si Charmaine. Matapos ang pangyayaring yon, makalipas ang ilang araw ay nagtungo si Charmaine sa mansyon ni Gio, dalang isang mamahalin na frame. At doon ay nangyaring hindi inaasahan ni Olivia. What the hell? Ang tanga-tanga mo talaga! Galit na sigaw ni Charmaine kay Olivia. Nabasag kasi ng dalaga ang frame na dala-dala nito na dapat ay regalo nito sa kanyang nobyong si Gio. Pasensya na po, Ma'am Charmaine, hindi ko po sinasadya. Paghingi ng paumanhin ni Olivia sa nobya ng kanyang boss. Ngunit hindi nito tinanggap ang paghingi ng dalaga ng paumanhin. Tumawa naman si Charmaine at hinila nito ang buhok ni Olivia. Hindi sinasadya? Talaga lang ha? Pwes, ito din, hindi ko sinasadya. Biglang wika ng babae at tinulak nito ang dalaga. Dahilan para mapaupo si Olivia at napahawak ang kanang kamay nito sa bubog na mula sa frame na nasira. Hindi pa doon natapos si Charmaine at kinaladkad pa nito ang dalaga. Sa totoo lamang ay sinadya nito na mabasag ang frame dahil inis at galit ito kay Olivia. Aray, nasasaktan po ako! Umiiyak na daing ng dalaga at pilit itong nagmakaawa sa babae, ngunit hindi nagpatinag si Charmaine at patuloy lamang ito sa kanyang pananakit kay Olivia. Aba, talagang masasaktan ka dahil tatanga-tanga ka. Engot ka! Galit na wika ng babae at sinampal pa nito ang dalaga. Wala nang nagawa pa si Olivia kung hindi tiisin ang lahat ng pananakit na ginawa sa kanya ni Charmaine. Kinaladkad at pinagsasasampal siya nito hanggang sa nakita ni Gio ang ginagawa ng kanyang nobya kay Olivia. What are you doing? Sigaw ni Gio at doon ay tinulak nito si Charmaine, saka tinulungan ng kaawa-awang si Olivia. She deserved what she got. Kaagad na wika ng babae at galit itong binalingan ng binata. Ano bang nangyari? Bartenadong tanong ni Gio.
Binasag niya ang frame na regalo ko sa'yo. Sagot ni Charmaine at doon ay kaagad na nagpaliwanag si Olivia. Pasensya na po pero hindi ko naman po yun sinasadya. Umiiyak na paghingi ng pasensya ng dalaga. Pasensya? Sobrang mahal ng frame na yan. Tapos ganon-ganon mo lang babasagin? Kulang pang ang isang buwan mo na sahod sa halaga niyan. Galit na wika nito at doon ay nagsalita na si Geo. I can't believe na ganyan kasamang ugali mo. Get out of my house. At ayoko nang makita pang pagmumukha mo dito sa bahay ko. At wag na wag mo din sasaktan pa si Olivia. And also, I'm breaking up with you. Galit na wika ng binata. What? Hindi pwede. Galit na tura ng babae. Anong hindi? We are done. Hindi ako magtsatsaga sa isang babaeng katulad mo. A spoiled woman. Akala ko iba ka. Yun pala'y pare-pareho lang kayo. Naiiling na wika ni Geo. Ano? Ipagpapalit mo ako sa cheap at katulong na to? Kunot noong tanong ni Charmaine at doon ay sumagot naman ang binata. Mas gugustuhin ko pa na makasama at pakasalan ang isang tulad ni Olivia. At least totoo ito. You don't know how to respect people. Maganda ka nga. Kagalang-galang. Pero yung ugali mo, tagilid. Mapanghusga ka at mapanakit. Nakakahiyang isang tulad mo. Nagbabalat kayo. Wika ni Geo at doon ay pinakaladkad niya sa mga gwardyang babae at saka nito nilapitan si Olivia at binuhat. Napatingin naman ang dalaga sa kanyang boss at sa mga oras na yon ay sobrang bilis ang tibok ng puso ng dalaga. Ilang sandali pa ay binaba ni Geo si Olivia sa kama at kinuha nito ang first aid kit sa kanyang banyo. Doon ay binuhusan nito ng alkohol ang may sugat na kamay ng dalaga. Aray! Daing ni Olivia at inihipa naman ng binata ang sugat ng dalaga. Bakit mo hinayaan na ganunin ka ni Charmaine? Tanong ni Geo kay Olivia. Ayoko na po kasing mas magalit siya sa akin. At saka kasalanan ko naman po kung hindi ko sana nabasag yung gift niya para sa inyo. Hindi naman sana siya magagalit ng ganon. Nag-away patuloy kayo ng dahil sa akin. At saka hindi naman po kailangan na maghiwalay kayo ng dahil lang sa ginawa niya. Nauunawaan ko naman po kung bakit naggaganon si Ma'am Charmaine. Mahal naman po kasi talaga yung photo frame na yon. Sunod-sunod na wika ng dalaga. Sa totoo lang ay nakokonsensya ito dahil sa nangyari. Pakiramdam niya ay siya pa ang naging dahilan ng pag-aaway ng magkasintahan. Wala kang kasalanan. Kahit pa na nabasag mo yung frame na yon, wala siyang karapatan to hurt you. Isa pa, ako ang amo mo at hindi siya. At saka matagal na talagang ganyan si Charmaine. Nagrereklamo madalas sa mga katulong dahil sa pagiging mapanakit nito. Nung una'y naniniwala pa ako sa kanya. Pero when I saw how she hurt you, I swear, kung pwede lang manakit ng babae, ginawa ko na. Gigil na wika ni Geo at natahimik naman si Olivia. Salamat po sa pagtanggol sa akin. Ayoko lang po talaga ng gulo kaya hindi ako lumaban kay Ma'am Charmaine. At saka, kailangan ko po itong trabaho ko. Kailangan ko na makapagtapos dahil ako na lang ang pag-asa ng mga magulang ko para maibalik ang dating buhay namin. Lumuluhang wika ni Olivia. Sa mga oras na yon ay naaalala ng dalaga ang lahat ng ginawa sa kanya ng mga magulang niya noon. At lahat ng kanyang luho ay binibigay ng mga ito kung kaya't nais ng dalaga na sa sitwasyon nila ngayon ay siya naman ang babawi sa kanyang mga magulang. Pinunasan naman ni Geo ang luha sa mga mata ni Olivia. Don't cry. Hindi bagay sa anghel mong mukha ang pag-iyak. Smile ka lang. Wika ni Geo at doon ay nagkatitigan ang dalawa. Unti-unting naglapit ang kanilang mga muka at doon ay naglapat ang kanilang mga labi. Hindi na nga napigilan pa ng mga ito ang emosyon na kanilang nadarama para sa isa't isa. Dahan-dahang ibinaba ni Geo ang mga saplot ni Olivia at doon ay inangkin nito ang dalaga. Dahan-dahan lang. Mahinang tura ni Olivia na tila ba nahihiya pa. Ngumiti naman si Geo at hinalikan nito ang noon ng dalaga. Don't worry, I'll be gentle. Wika ng binata at doon ay napakapit na lamang sa likod ni Geo si Olivia. Matapos ang pangyayaring yon ay nakatulog ang dalawa. Kinabukasan ay nagising na lamang ang binata na wala na sa kanyang tabi si Olivia. Bahagyang nakaramdam ng takot ang binata at kagad nitong hinanap ang dalaga. Sir Geo, gising ka na po pala.
Sakto't nakaluto na po kami ni Gigi ng almusal. Maupo ka na lamang po doon sa sala, ipaghahain po kita. Magalang na wika ni Olivia at lumiti pa ito sa amo. Nakahinga naman ng maluwag ang binata at niyakap nito ang dalaga dahil sa kanyang kabang naramdaman. Akala ko umalis ka na. Bulong nito at doon ay napatulala na lamang si Olivia. Bakit naman po ako aalis? Wala naman pong dahilan para lumayas ako dito sa hacienda mo, Sir Gio. Wika ng dalaga at doon ay napatango naman si Gio. Kinabahan ako. Akala ko umalis ka na dahil sa nangyari. Ayos na bang sugat mo? Kapag napano ka akong mananagot sa mga magulang mo dahil akong amo ninyo. Biglang tura ni Gio upang hindi mag-isip ng masama mga katulong na nakakita sa kanilang ginawa. Ayos na po ako. Huwag ka pong mag-alala dahil wala po akong gagawin na ikasisira mo, Sir Gio. Wika ni Olivia at doon ay ngumiti lamang ang binata at saka nagtungo sa sala. Matapos ang pangyayaring yon ay palihim na nagkikita ang dalawa sa hardin tuwing gabi at doon ay madalas silang mag-usap. Ikaw ba, Olivia? Minsan ka na bang nagmahal? Tanong ni Gio sa dalaga. Nasa hardin ang dalawa at doon ay magkatabi silang nakaupo sa Bermuda. Hindi pa eh. Alam mo, Sir Gio, never kong naisip noon na magmamahal ako ng lalaki. Pakiramdam ko kasi noon, nasa akin ang lahat. Madalas pa nga pinaglalaroan kong mga mananliligaw sa akin. Pinapaasa ko sila tapos gino-ghost, ganon. Sabi ko kasi noon, bakit ko pa kailangan na makakasama sa buhay kung nasa akin naman ang lahat? Pero ngayon na-realize ko kung bakit kailangan. Ikaw po ba? Minahal mo po ba si Miss Charmaine? Paliwanag ni Olivia at natanong nito ang amo. Napabuntong hininga naman si Gio. Grabe ka naman kung makapo at makasir. Just call me Gio. Nakakatanda kung puro ka sir at po. Wika ng binata at hindi nito sinagot ang tanong ng dalaga. Hindi mo naman sinagot ang tanong ko, Sir Gio. Gio. Ang pangit kasi kung tatawagin kitang Gio sa harap ng ibang katulong. Mag-iisip sila ng masama. Wika ni Olivia at doon ay bigla na lamang itong siniil ng halik ni Gio. Olivia, I think I'm falling for you. Sa tingin ko nga'y mahal na kita. Ako ba mahal mo? Pag-amin nito sa dalaga at doon ay tinanong din ito si Olivia. Ilang segundo ding hindi nakasagot si Olivia. Ang totoo po kasi niyan, may pagtingin din po ako sa'yo. Tingin ko'y mahal na po kita pero natatakot ako sa iisipin ng iba. Lalo ka na po. Baka mamaya isipin mo ginagamit lang kita o kaya minahal lang kita dahil mayaman ka at naghihirap na kami. Sa tingin ko kailangan ko munang patunayan ang sarili ko. Ang hirap kasi na pumasok sa isang relasyon na merong doubt. Unfair for the both of us. Wika ni Olivia at doon ay napatangu-tangu naman si Gio. Hindi mo naman kailangan na patunayan ang sarili mo sa akin. Dahil noon pa lang ay alam ko naman na may mabuti kang puso. Magandang hangarin mo at pangarap mo sa iyong pamilya. At kahit na para bang mangmang ka noon at walang kaalam-alam, natuto ka at nagtiyaga. Kaya dahil doon, mas sinangaan kita. Kung anong nais mo sa buhay, susuportahan kita. Maghihintay ako hanggang dumating yung araw na handa ka na. Wika ni Gio at doon ay hinalikan nito sa noo ang dalaga. Naging maayos naman ang usapan ng dalawa. Nag-uusap sila at nagkakwentuhan katulad ng sinambit ng binata ay sinuportahan nito ang dalaga sa kanyang pangarap at layunin sa buhay. Hanggang sa nakagraduate na nga si Olivia. Anak, ito na yung pinapangarap mo. Mangiyak-ngiyak na turan ni Rose sa kanyang anak. Graduation nila Olivia sa oras na yon at nandun ang kanyang mga magulang, maging ang amo nitong si Gio at kaibigan na si Gigi na kasabay niyang magtatapos. Ito na nga po yun, Mommy, Daddy. Hindi ko sukat akalain na kaya ko po pala na maging katulong at manilbihan. Sobrang dami ko pong natutunan sa buhay. Thanks to Gigi and Sir Gio, ngayon ay gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para maibalik na ang dati nating buhay. Wika ni Olivia at nagyakapan ng mga ito. Ang araw na yon ay ang pagtatapos ng dalaga, ngunit may-ari ng university na yon ang dating kasintahan ni Gio na si Charmaine. Nais nito na makaganti kay Olivia, kung kaya't may inutusan ito upang mapahiya ang dalaga.
Dahil nga summa cum laude si Olivia, ay ito ang magsispeech sa stage at nais ni Charmaine na mapagtawanan ng dalaga. Gawin mo ang lahat para madulas si Olivia. Yung summa cum laude here is the payment. Nakangiting wika ni Charmaine na tumango naman ang inutusan nito. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, nakita at narinig pala ni Gio ang plano nitong pamamahiya, kung kaya't kaagad nitong sinabihan ang inutusan ni Charmaine at dinoble ng binata ang bayad. Pag-akyat ni Olivia ay laking pagtataka ni Charmaine dahil hindi man lang nadulas o napahiya si Olivia. Ngunit nananatiling tahimik ang babae at naghihintay sa mga mangyayari hanggang sa tumayo na sa harapan ng dalaga at inumpisahan ang kanyang speech para sa araw na yon ng kanilang pagtatapos sa eskwela. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Narito po ako sa harapan ninyo upang bigkasin ang aking mensahe sa mga kapwa ko estudyante. Mga gurong siyang tumayo bilang aming ikalawang magulang dito sa paaralan. Sa mga magulang na naririto at iba pang mga panauhin. Panimula ni Olivia. Ang layo na nang narating ng ating anak. Proud na wika ni Rose at doon na naluha pa ito. Nagpatuloy naman sa kanyang pagsasalita ang dalaga. Unang-una po sa lahat ay gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng taong tumulong at nagtiwala sa akin. Sa mga magulang ko, kay Sir Gio at sa aking kaibigan na si Gigi. Salamat sa inyo dahil kayo ang naging sandigan ko at inspirasyon para makamit ko ang bagay na to. Pagpapatuloy pa ni Olivia. Naiyak naman si Gigi dahil sa sinambit ng kanyang kaibigan. You deserve it. Bulong naman ni Gio at nakatingin mula sa malayo. Habang nagsasalita ng kanyang mensahe si Olivia, ay masama namang nakatingin sa kanya si Charmaine. A gold digger? How did she become a summa cum laude? Katulong lang naman siya. Cheap how she afford those projects. Pinahirapan ko na nga siya, ganun pa din ang nangyari. Bulong ni Charmaine sa kanyang sarili at galit na galit ito sa dalaga. Sa totoo lang ay insecure si Charmaine kay Olivia dahil tila ba mas pinili pa ni Gio ang isang katulong kesa sa kanya at hindi niya matanggap ang bagay na yon kung kaya't nais niya na sirain ang mahalagang araw na iyon kay Olivia. Samantala, nagpatuloy sa kanyang paglalahad ng mensahe ang dalaga. Ito lang po ang bibitawan kong salita para sa lahat. Kung may pangarap ka sa buhay, magpatuloy ka lang. Kung madapa ka, bangon lang. Dahil hanggat buhay ka, may bukas pa na naghihintay para sa'yo. At isa pa, huwag kang kampante sa bagay at buhay na meron ka. Dahil ang buhay ng tao ay parang isang gulong, paikot-ikot. At hindi sa lahat ng oras ay palaging nasa itaas ka. Dahil darating ang panahon, ay ibababa ka ng Diyos para ikaw ay subukin. Pananapos na wika ni Olivia at doon ay pababa na sana ito nang biglang umakyat si Charmaine at dumaan sa kabilang hagdanan. Wait, I have a special message for you. Wika ni Charmaine at pagkakbang nito sa entablado, doon ay napasalampak ito at napaupo sa sahig. OMG, Miss Charmaine! Gulantang na wika ni Olivia, tutulungan sana nito si Charmaine nang bigla itong tumayo at umalis sa pagkapahiya. Matapos ang pangyayaring yon at pagsampit ni Olivia ng mensahe sa lahat, pagbaba niya ay sinalubong ito ng kanyang mga magulang. Congratulations, anak! Wika ni Rose at doon ibinigay sa kanya ng mga ito ang isang black card na walang limit na credit card. Bagong susi ng sports car at siya na ang magiging new CEO ng kanilang company. Ano po to, Mommy, Daddy? Saan niyo po nakuha ang mga bagay na to? Nagtatakang tanong ni Olivia sa kanyang mga magulang. Anak, sa'yo yan lahat. Wika ni Rene at naguluhan naman ang dalaga. Opo, hindi ko po kayo maunawaan. Ang alam ko po ay wala na tayong pera, diba? Baon tayo sa utang. Pero saan niyo po nakuha ang mga to? Don't tell me nangutang po kayo to afford this. No way, ibalik niyo na lang po yan. Hindi ko po kailangan ng mga bagay na yan dahil kayo lang po ay sapat na. Wika ni Olivia at doon ay napangiti naman ang mga magulang niya. Hayaan mo na magpaliwanag ang daddy mo. Ngayon pa lang anak, sana'y maunawaan mo kung bakit namin nagawa ang bagay na yon. Wika ni Rose at doon ay natahimik naman si Olivia. Mommy, Daddy, hindi naman po kayo ng scam or nagnakaw, diba, para makuha ang lahat ng to? Tama po ba? Dagdag pa ng dalaga.
Sa mga oras na yon ay hindi na mapalagay ang isipan ni Olivia dahil sa mga mamahalin na regalong ibinigay sa kanya ng mga magulang niya. Ipinagtataka din niya kung paano nabawi ng kanyang mga magulang ang kanilang kumpanya na akala niya ay nalugi na. Anak, ang totoo kasi niyan, wala naman talagang nawala sa atin. Pag-amin ni Rene at napakunot naman ang noo ni Olivia. Po, ibig niyo po bang sabihin hindi tayo naghirap? Nagtatakang tanong ni Olivia. Oo anak, pakanalang namin ng daddy mo ang lahat. Sagot naman ni Rose. Doon ay napakurap-kurap na lamang ang dalaga. Anak, alam namin na nakakagulat ang mga sinasabi namin pero yun ang totoo. Natatakot kasi kami ng mami mo na maiwan ka na walang alam sa buhay. Alam naman natin na hindi sa lahat ng oras ay makakasama mo kami. Darating ang panahon na maiiwan ka namin ng mag-isa. Anak, nagsinungaling kami sa iyo para matuto ka sa buhay. Humihingi kami ng tawad dahil nagtago at naglihim kami sa iyo. Paliwanag ni Rene. Doon na nalaman ni Olivia na hindi talaga sila naghirap at narinig naman ni Charmaine ang usapan ng mga ito. Kaya napahiya ang babae dahil minaliit niya noon ang dalaga at si Gio naman ay nagulat din na mayaman din pala si Olivia at higit na mas mayaman sa kanya. Ayos lang po, Mommy, Daddy. Alam ko naman po na wala kayong ginawa na mali. Ginawa niyo lang po yun dahil mahal niyo ako. At higit pa doon ay iniisip niyo lang po ang aking kapakanan. Kaya wala po kayong dapat ihingi ng tawad sa akin dahil nauunawaan ko po ang inyong layunin. Wika ni Olivia at niyakap ang kanyang mga magulang. Hindi ka ba nagagalit sa amin, anak? Tanong naman ni Rose sa kanyang anak. Ngumiti naman ang dalaga at saka nagturan. Ay hindi po. At saka bakit ako magagalit ang dami ko nga pong natututunan. Isa na doon na kung kailan naranasan ko ang paghihirap. At saka ko lang na-realize kung gaano ako kapala dahil meron akong pamilya ang lahat ay handang gawin para lamang sa akin, Mommy, Daddy. Salamat po sa pagpapamulat sa akin kung gaano kahalaga at kahirap ang pagiging isang kasambahay. Mangiyak-ngiyak na turan ng dalagang si Olivia sa kanyang ina at ama. Natuto ka dahil sa iyong sariling kagustuhan. Salamat anak dahil hindi ka nagalit sa amin. Pasensya ka na anak ha, nag-aalala lang kasi talaga kami sa iyo. Dagdag pa ni Rene. Wala po yon, Daddy, Mommy. Ang mahalaga po ay okay na tayo. At least, dahil po sa ginawa ninyo ay natuto ako ng tama. Mahirap pala talagang maging isang kasambahay. Para tuloy ako na konsensya sa mga ginawa ko noon sa mga dati nating katulong. Yung tipong hirap na nga sila ay mas pinahirapan ko pa. At labis ko po yung pinagsisisihan. Wika naman ni Olivia. Ayos na yon. Ang mahalaga ay natuto ka na sa iyong pagkakamali. Biglang tura ni Gio. May dala-dala itong bugkos ng bulaklak, tsokolate at teddy bear. Sir Gio, wika ni Gigi at napangiti naman ang binata. Congrats sa inyo. Masaya ako na natupad yun ang inyong mga pangarap. Keep it up. Nga pala, para sa'yo to, Olivia. Ito naman sa'yo, Gigi. Wika ni Gio at inaabot ang bulaklak at teddy bear kay Olivia. Samantala ang tsokolate naman na ibinigay niya kay Gigi. Salamat po, Sir Gio. Wika ni Olivia at matamis na ngumiti. Gio na nga lang. Hindi ka na maid sa bahay. So, pwede na ba? Diretsang wika ni Gio at tunay na mula naman ang pisngi ng dalaga. Sabi na nga ba may something sa inyo Wika ni Gigi at tunay na pakunot naman ang noon ng mga magulang ni Olivia. Anong pwede ka na? At saka anong something yan? Kunot noong tanong naman ni Rene. Natahimik naman ang dalaga at nagturan. Isyo ka, Gigi. Tara na po, uwi na tayo, Mommy, Daddy. Doon na lang po tayo mag-usap. Wika ni Olivia at doon ay bigla na lamang nagsalita si Gio. Pwede ko po bang ligawan ang nag-iisa niyong anak? Biglang turan ng binata at doon ay napangiti naman si Gigi. Sabi na Turan ng babae at nagsalita naman ang ina ni Olivia. Sa bahay na lang natin pag-usapan ng bagay na yan. Wika ni Rose at doon ay natahimik ang mga ito. Natuto na ang dalaga sa kanyang mga naranasan sa pagpapahirap sa kanya ni Charmaine. Doon lamang napagtanto ng dalaga kung gaano kahalaga ang trabaho ng isang katulong at labis itong nagsisisi dahil sa lahat ng kanyang nagawa sa kanilang mga katulong noong maliit pa lamang siya.
Pagdating sa kanilang tahanan, doon na seryosong nag-usap-usap ang mga ito. Anong meron sa inyo ng anak ko? Kaagad na tanong ni Rene sa binata. Nasa mansyon nila Olivia sila Gigi at Gio. Maging ang iba pang mga katulong at bisita ni Olivia dahil ipinagdidiwang nila ang araw ng pagtatapos nila Olivia. Napalunok naman si Gio at nagturan. Gusto at mahal ko po ang inyong anak. Handa din po akong patunayan ng bagay na yan sa inyo. Desidido po ako na manligaw kay Olivia dahil totoo po at tapat po ang pagmamahal ko sa kanya. Wika ni Gio at doon na humanga naman ang ama ng dalaga dahil sa lakas ng loob ng binata. Ganun ba? Paano kung hindi kami pumayag na ligawan mo ang aming anak? Biglang singit ni Rose. Hindi po ako titigil hanggat hindi ko po kayo napapapayag. Wika ni Gio at doon ay napangiti naman ang mag-asawa. Humahanga ako sa lakas ng loob mo. Kung saan masaya ang aming anak ay doon din kami masaya. Wika ni Rene at doon ay natuwa naman si Gio. Laking tuwa nito nang pumayag ang mga magulang ni Olivia. Simula ng araw na yon ay pinatanayan ni Gio na karapat dapat siya sa pagmamahal ni Olivia at ipinakita nito sa mga magulang ng nililigawan na tama sila na pinayagan siya ng mga ito. Sa paglipas ng panahon, si Olivia na ang siyang nagpatakbo sa kanilang kumpanya at katuwang pa din naman niya ang kanyang ama at ina. Samantala, si Gio naman ay nagpatuloy sa panliligaw sa dalaga. Flowers for this beautiful and lovely woman? Wika ng binata at inalayan ng tulips si Olivia. Grabe, halos araw-araw mo na akong dinadala nitong tulips Ang mahal kaya nito. Pero salamat Wika ng dalaga at nagpasalamat sa kanyang manliligaw na si Gio. Walang kaso sa akin kung araw-araw man kitang bigyan ng tulips. Kahit gaano pa yung kamahal, hindi niya matutumbasan ang pagmamahal ko sa'yo. You deserve what you got because you are my love. Wika ng binata na may ngiti sa labi. Grabe naman ang pagmamahal mo na yan sa akin. Alam mo, may sasabihin ako sa'yo. Wika ni Olivia na may ngiti sa labi. Napakunot naman ang noo ni Gio. Ano? Pinapakaba mo naman ako Wika ng binata at doon ay kinuha ng dalaga ang isang papel. I see myself in your eyes and feel your presence deep in my heart. Please remain there, my cherished love, because you are the only one who fits there perfectly. Nobody can believe that I love you the way that I do because it's hard to imagine that a love like ours can exist. I am honored to share my life with you forever. I can't describe my feelings for you. I love you. But how can I prove my heart's feelings? My feelings will never diminish and will keep growing stronger every day. Gio, I love you truly. Kaya ngayon ay sinasagot na kita. Dahil mahal na mahal kita. Wika ni Olivia at hindi lubos maisip ng binata na sa oras na yon ay sasagutin siya ng kanyang nililigawan. Totoo ba? Hindi makapaniwala ang tanong ni Gio. Bakit? Ayaw mo ba? Di wag, problema ba yon? Tila ba nagtatampong wika ni Olivia? Siyempre gusto ko, gustong gusto. Nakangiting wika ni Gio. Kaso nagbago na isip ko. Pagbibiro pa ng dalaga at doon ay biglang napasimangot ang binata. Ay, pinawi. Nakayukong wika ni Gio, tumawa naman si Olivia. Just kidding. Siyempre naman, mahal kita, kaya nga sinasagot na kita Nakangiting wika ni Olivia at doon ay siniilito ng halik ng binata. Mas mahal kita, wika ni Gio. Sa paglipas ng mga araw ay mas lalong tumibay ang relasyon ng magkasintahan. Araw-araw pinapasaya at inaalaya ng bulaklak ni Gio ang kanyang mahal. Wala nang araw na hindi naaalala ng binata na alaya ng bulaklak ang kasintahan. Labis na ligaya ang kanilang nararamdaman hanggang sa napagpasyahan ni Gio na mag-propose na kay Olivia. Sigurado ka ba sa plano mo? Paninigurado ni Rose sa binata. Oo naman po, tita. Please po, make sure na makarating si Olivia sa resort. Wika ni Gio. Kami nang bahala, Sir Gio. Wika ni Gigi. Si Gigi ay nagtatrabaho sa kumpanya nila Olivia buhat na makapagtapos ang mga ito ng kanilang pag-aaral. Sobrang tuwa naman ni Gigi dahil hindi na siya nahirapan pa na makapasok sa kumpanya kung kaya't labis itong nagpapasalamat sa kaibigan. Sure mo yan, Gigi, ha?
Paninigurado pa ni Gio at doon ay tumango lamang ang dalaga. Kaagad naman na nagtungo sa opisina ni Olivia si Gigi at doon ay gumawa ito ng paraan para makapunta sa resort ang kaibigan. Olivia! Pag-agaw ni Gigi sa atensyon ng kaibigan niya. Napatingin naman sa kanyang gawi si Olivia. Oh, bakit? Kunot ang tanong ng dalaga. Bagamat bahagyang kinakabahan ay ginawa pa din ni Gigi ang kanyang misyon. Si Sir Gio kasi nakita ko sa isang resort. Panimula ng dalaga. Naagaw naman ito ang atensyon ng kaibigan. Si Gio sa isang resort? Akala ko masamang pakiramdam niya. Seryoso ka ba dyan? Paninigurado ni Olivia. Oo, heto may picture ako. Wika ni Gigi. Nakita naman iyon ng dalaga ngunit nagtaka ito. Teka, anong ginagawa mo sa resort na yan? Hindi mo man lang ba nilapitan si Gio? Sunod-sunod na tanong ni Olivia at nakakunot ang noon nito. Doon na binalot ng kaba si Gigi. Ano kasi, malayo sa akin yan si Sir Gio. Tapos napadaan lang ako doon kasi yung friend ko, niyaya lang ako tapos umuwi din agad ako. Bakit hindi ka ba naniniwala sa akin? Tanong ni Gigi at nagpaliwanag din ito ng bahagya. Sa mga oras na yun ay sobrang bilis ng tibok ng puso ni Gigi dahil hindi niya alam kung uubrang ang bagay na yon sa kanyang kaibigan. Pakiramdam niya ay nagtataka at napapaisip si Olivia. Sa isipan ni Gigi ay sana lamang ay hindi siya babuking ng dalaga. Saglit pang natahimik si Olivia at kalaunan na nagsalita ito. Teka, tatawagan ko muna siya tapos ask ko lang. Wika ni Olivia at doon ay naisipan na lamang ni Gigi na magdrama. Kukunin na sana ni Olivia ang kanyang cellphone nang biglang magsalita ang kanyang kaibigan. Bakit mo pa kailangan na tawagan si Sir Gio? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Tingin mo ba niloloko kita? Olivia naman nagsasabi ako sa'yo ng totoo kasi concerned ako sa'yo. Hindi ko naman kayo sisirain ni Sir Gio kung ayaw mo kung paniwalaan ay ayos lang din naman. Hindi naman kita pinipilit. Wika ni Gigi at lumuha pa ito ng bahagya para madalang kaibigan. Natahimik naman si Olivia at kaagad na inabutan ng panyo ang kaibigan. Sige na, tara, puntahan na natin siya. Kung ano man ang ma-discover ko ayos lang. Wika ng dalaga, tuwang-tuwa naman sa kanyang isipan si Gigi. Kaagad na nagtungo magkaibigan sa resort at sa entrance pa lang ay inabutan na ng mga tulips si Olivia ng mga staff na siyang kanyang ipinagtaka. Tumingin pa ito sa kanyang kasama si Gigi ngunit nagkibit balikat lamang ito. Takang-taka si Olivia sa mga nagaganap hanggang sa bigla na lamang tinakpan ni Gigi ang mga mata ng kaibigan. Pasensya na Olivia pero napag-utusan lang. Wika ni Gigi at sa puntong yon ay labis na kabang nararamdaman ni Olivia dahil sa tono ng pananalita ni Gigi. Hinila pa siya ng kaibigan. Gigi, ano to? Naluluhang tanong ng dalaga at doon ay nagsalitang muli si Gigi. Sige na, tanggalin mo ng piring mo. Wika ng babae at doon ay kaagad na tinanggal ni Olivia ang kanyang piring. Doon ay namangha ang dalaga sa kanyang nakita. Anong meron? Nagtataka ngunit nakangiting tanong ni Olivia at doon ay nagpakita na si Gio hawak ang isang bugkos ng bulaklak na kulay purple na tulips. For you, paunang wika ni Gio at doon ay iniabot nito ang hawak-hawak na bulaklak. Salamat, ano bang meron? Pasasalamat ni Olivia at doon ay napatanong na lamang ito. Hindi naman sinagot ng binata ang tanong niya. Bigla lamang ito nagsalita at seryoso ito sa puntong yon. The impact of your love is undeniable. It has made me realize how much I adore you. Mula pa noon, Olivia, humahanga na ako sa'yo. My life with you has transformed my dreams into realities. Dati akala ko si Charmaine ang siyang babaeng bubuo sa buhay ko. But then you came when it's cold. Your love keeps my heart warm when it's hot. Your love melts my soul and keeps me secure. Panimula ni Gio at doon ay nakatunog na ang dalaga. Don't tell me na magpo-propose ka. Biglang tanong ni Olivia na siyang tinanguan naman ng binata at saka nagpatuloy sa kanyang sinasambit. I can't help but love you forever. I'm grateful you are thoughtful. I'm grateful you are understanding. I'm grateful you are so much fun to be around. But most of all, I'm grateful you are my wife. I love you. Will you marry me, Olivia? Wika ni Gio at doon ay lumuhod dito sa harapan ng kanyang sinisintang si Olivia. Sobrang nagulat naman ng dalaga sa biglaang pagpropose ng kanyang kasintahan.
Of course, yes. Wika ng dalaga at doon ay tuwang-tuwa naman si Gio. Hindi ka magsisisi na nag-yes ka. Wika ni Gio at doon ay niyakap nito ang kanyang kasintahan na ngayon ay fiancé niya na at soon to be his wife. Hay nako, alam niyo ba na kanina ko pa kayo nahalata? Actually, nung nasa office pa lang kami ni Gigi, paano kasi masyado siyang kabado kaya nalaman ko kaagad. Pero sa totoo lang, nagulat talaga ako na ganito siya kaganda. Thanks, Gio, for doing this to me. You did everything just to make me happy. Wika ni Olivia at doon niyakap nito ang kasintahan at hinalikan naman ito ni Gio. Nagpalakpakan naman ang mga taong nakasaksi sa kanilang pagmamahalan at pagpropose ni Gio. Matapos ang araw na yun ay plinano naman ng mga ito ang kanilang nalalapit na kasal. Dahil nga abala sa kanilang kumpanya ay minabuti ni Olivia na wag na munang pumasok at iniwan na munang mga gawain sa kanyang ama upang maasikaso niya ang kanilang kasal. At makalipas ang ilang buwan, ngayon ay nasa harap na sila ng simbahan at nag-iisang dibdib. Ever since I met you, I found myself smiling for no reason when simply looking at you. Hindi ko alam kung ano bang ginawa mo sa akin pero tandaan mo, mahal na mahal kita. Your beauty, strength, and love fill me with happiness. I don't know how long my life will be, but I know that every second will be worth a lifetime because it will be spent with you. I don't have all the words to express how much you mean to me kasi para sa akin, ikaw ay ang aking lahat. I can only say that you are the center of my life and everything else revolves around our love for each other. Matamis na wika ni Gio at doon isinuot nito ang singsing sa daliri ng asawa. Matapos sasambitin ang mensahe ni Gio para sa kanyang magiging asawang si Olivia, ay ito naman ang sumunod na nagbitaw ng mensahe para sa asawang lalaki. Gio, ikaw ang taong dumating sa buhay ko nang hindi ko inaasahan. My life was like a game. Alam mo naman diba na hindi ako noon nagsiseryoso sa aking mga nagiging manliligaw. Akala ko noon perpekto ng buhay ko without a man in my life. But you came unexpectedly. Tinuruan mo ako sa mga bagay na hindi ko alam noon. Even after all this time together, you still give me a thrill when you kiss me. My heart still skips a beat every time you look at me in a loving way. I am still head over heels in love with you. And this is how it will always be, Gio. Mahal na mahal kita. Maligayang tura ni Olivia at doon ay sinuot nito ang singsing sa tanda ng kanilang pagmamahalan. Doon ay nagpalakpakan ang lahat. You may now kiss the bride. Wala nang patumpik-tumpik pa na wika ng pare at doon ay hinalikan ni Gio ang kanyang asawa. Labis na saya naman ang kanilang nararamdaman at patuloy na naging matatag ang kanilang relasyon. Sa paglipas ng panahon na natili ang pagmamahalan sa pagitan nilang dalawa. Nangunguna palagi sa kanilang pag-unawa sa isa't isa at higit pa doon ay ang tiwala nila ang dalawa. Ang kaibigan naman ni Olivia na si Gigi ay nakapag-abroad matapos ang ilang taon at doon ay nakapag-asawa ito ng Amerikano. Samantalang mga magulang naman ni Olivia ay labis na natuwa dahil natutunan ng kanilang anak na mamuhay ng normal. Maging independent at higit sa lahat dahil sa pagsubok na iyon ay nagkatuluyan sina Olivia at Gio. Matapos naman ng kasal ni Gio, doon ay nagtungo na sa kanilang tahanan ng dati nitong kasintahan na si Charmaine at labis itong humingi ng tawad sa mag-asawa na siyang pinatawad naman nila Olivia. Masaya ang mga ito sa kanilang mga buhay na kanilang tinahak. Magkayakap ang mag-asawa habang nakatanaw sa palubog na araw. Nakatayo ang dalawa at nagbabalik tanaw sa mga nangyari sa kanilang buhay. Naging masagana at maayos ang pamumuhay ng mga ito sa paglipas ng panahon. Patuloy nilang binabahagi ang kanilang mga natutunang aral sa buhay sa ibang tao at sa kanilang mga naging anak. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! What the hell? Ang tanga-tanga mo talaga.